Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. Yun, so it's been a while mga ka-bird brain. So nakita nyo yun, yung naka-open pipe, yung maingay. Ayan o, ito. So pag-usapan natin to mga ka-bird brain, yung regarding sa open pipe. So lately, actually nung nakaraan pa talaga to eh. Hindi ko lang makasikaso mag-content regarding dito kasi nga nagtitraining ako sa takbo. So naglabas na si LTO ng updated version nung regarding dun sa open pipe. So nung unang labas kasi nila or yung unang clarification nila regarding nga dun sa mga open pipe or aftermarket, hindi lang open pipe, aftermarket kasi kahit mahina hinuhuli. So nagulantang yung mga riders kasi isipin mo, hanapan ka ba naman ng certification ng manufacturer or assembler, tapos hindi rin malinaw kung sino bang manufacturer. Kasi yung iba ang ginagawa, ang hinahanap nila certification ng compliance sa manufacturer ng muffler, which is hindi naman yun. Ang talagang hinahanap is manufacturer ng assembler, which is yung mismong brand, kung ano man yan, Yamaha, si Honda, yan. So ang dami nagulantang ngayon. Yung mga supplier or distributor naman ng mga mufflers, ang ginawa, naggawa sila ng ng certification kuno which is akala naman nila yung owner ng LTO yon. Pero mali naman kasi si LTO, hindi niya clarify. So maraming nalito na riders na aburido. Kaya todo sila, hanap sila ng certification of compliance, yan nga. So maraming nagreklamo, mga riders, maraming nagko-complain hanggang sa nakarating na sa mga senador, kila Colonel Busita, which is si Colonel Busita naman talagang laging dyan, active pag mga riders issue, siyang tumutulong sa atin, and si Idol Gel TV. Pero ang talagang nakapagpa ng pansin LTO is si Sir JB Ercito. So kinausap niya si Sir Lacanilaw regarding nga dyan. So nilinaw ni Sir Lacanilaw na hindi na kailangan ng certification of compliance as long as yung muffler or aftermarket is binili sa mga shop or store na dumaan sa DTI or pasado sa qualification ni DTI. So ngayon marami na namang riders ang nalilito since binanggit yon. Ang ginagawa naman ng mga riders na nakabili ngayon, pag magbibili sila or nakabili na, hinahanapan nila ng DTI permit yung binilhan nila, which is hindi naman na necessary. Kasi usually yung mga store na yan, dumaan yan sa DTI. Mga legal yung mga yan, unless illegal yung binibilan mo. Usually ng mga store yan, may DTI yan, may permit yan, DTI. Pangalawa, may BIR din yung mga yan. Kasi hindi ka basta-basta makapagtayo ng business nang hindi ka dumadaan sa dalawang yan, DTI tsaka BIR. So sa mga riders, kapwa ko na doon sa bibili or nakabili na, hindi nyo na kailangan hanapin yung DTI certification. Although dapat meron sila nun, pero hindi na necessary. Kasi na yun hindi nyo na part yun, na kung wala silang DTI, wala silang BIR, hindi nyo na part yun as a rider. Gobyerno ng dyan, may cargo dyan. Basta ikaw binili mo sa legit na store, yung hindi kanto-kanto. So hindi naman natin sinisiraan yung kanto-kanto, yung mga napapansin nyo sa mga, usually sa mga lugar nyo, pansin nyo may mga elbuhan, yung mga paggawa ng tubo, yung mga nagagawa ng side stand, nagagawa ng elbow ng motor, nagagawa rin sila kasi ng mufflers. So hindi naman natin sinisiraan yun. So binabase lang natin sa batas nga, doon lang natin binabase kung ano yung sinabi. Pero ang lang kasi dyan, nakakapanghina ng loob, kawawa sila kasi sila yung unang tinamaan, kasi may mga mufflers din silang tinda, which is yung ibang mufflers naman nila maayos. So to be fair siguro, dapat ang nilinaw dyan, kahit nabili mo sa labas, yan nga yung mga kanto-kanto, gawa-gawa lang sa as long as maayos naman, may catalytic, may fiber sa loob, then kung nagpagawa man ng elbow sa labas, may resonator or catalytic kung tawagin. So dapat sana exempted naman, kasi usually naman ng mga elbow na nabibili sa aftermarket gawang Pinas May nabibili sa import, pero usually talaga ang re-elbow is gawang Pinas. Pag nagpapare-elbow sila, dyan lang sa mga pagawaan na tinutukoy nila na wag bilhin. So para fair naman sana. Basta ang punto lang sana dyan, dapat may catalytic. Para malinaw, catalytic mga ka-bird brain or catalytic converter, yan yung pansinin nyo yung stock nyong motor.
Usually Aerox, yung mga or big bike, pansinin nyo mayroong nakaumbok na mabilog sa elbow. Yun yung catalytic or resonator kung tawagin. Yun yung isang pumipigil sa lakas ng buga ng tambutso. Which is pagka kinat, yung tinatawag na cut delete sa mga big bike, pansinin nyo pag kinat delete ang ingay, di ba? So yun yung pinagbabawal talaga, yung kinakat delete. So kung gusto nyo mag aftermarket, yung medyo maingay, make sure na may resonator para pumasa sa decibel limit ng LTO. And para safe ka na lang din, pag bibili ka ng muffler, make sure na hindi naman ay open pipe. Kasi bibili ka ng open pipe, huli ka talaga dyan. O baka may malito na naman, kasi sinabi nga ni Sir Lacanilaw na hindi huhulihin yung mga bumili ng muffler na dumaan sa tamang proseso ng DTI. Baka mamaya kahit open pipe naman yung binili mo, exempted ka sa isip mo kasi nga dumaan sa DTI. Hindi naman lahat ng dumaan sa DTI exempted sa decibel limit. Pasado siya sa requirements sa DTI. Ang tanong, pasado ba siya sa decibel limit ng LTO? So sana mag-make sense sa inyo yun. Yung iba kasi minsan wala nang common sense eh. Kung ano lang yung unang intindi, yun na yun. Kaya kayo nadadali. Sana malinaw na na yun nga, ang huhulihin talaga is yung gawa-gawang kanto-kanto. Kasi marami naman talagang gawa-gawang kanto na walang fiber masyado. Yung maingay, tunog lata, in short. Sobrang open. Yung pang show purposes yung iba eh. Pero usually naman na mga show purposes, bumibili talaga yun na mamahalin na imported. Although maiingay talaga yun. Kasi nga pang show eh, lalo na pag yung mga bombahan. Tapos so ayun nga mga ka-bird brain, no? So malinaw na. Para magkalinawan, hindi nyo na kailangan ng certification of compliance, no? Hindi nyo na rin kailangan hanapin yung DTI permit ng binibilan yung store. Hindi nyo na kailangan. Actually, pagpunta nyo sa store nila, yung physical store, makikita nyo doon may DTI nakapaskil. Kasi hindi ka makakatayo ng physical store nang wala kang DTI at hindi ka nag-BIR. So sa mga online seller naman, hindi nyo na rin kailangan hanapin yan sa kanila kasi they are online sellers, which is yung binilan din naman nila is accredited yun or pasado sa requirements si DTI or nakapag-comply sila. Hindi naman sila, isipin mo online sellers, makakapag siya, yung illegal, galing naman niya, di ba? So yun lang naman. Then ang hindi na lang nababago is ito. Base rin sa sinabi ni Sir Lacanilaw, yun nga, kakausapin nila yung mga, yung mga LGUs. Kasi di ba makanya-kanyang version yung LGU. So maraming mauhuli pa rin. Kasi nga may mga municipalities na bawal ang aftermarket. Hindi naman totally bawal ang aftermarket, bawal ang maingay. Ang problema, may kanya-kanya silang version ng decibel limit. Minsan stock lang talaga, nasa 70 plus lang. So ikaw, mapapakamot ulo ka, kunyari na nasa 90 decibel limit yung sayo, tapos napadaan ka sa Marikina or sa Bacoor, huli ka doon, boy. Kasi nga hindi ka pamasa doon sa limit nila sa city ordinance nila, which is dapat wala silang karapatang manghuli regarding dyan. Kasi unang-una LTO naman ng nagbigay ng memo na yan eh. So sana maayos yun. Kakausapin nga daw ni Sir Lacanilaw yung mga LGUs regarding dyan. Sana nga maasikaso yun. Malaking bagay sa mga riders yun. Dapat talaga centralize yung batas, yung 4136 na yan. Kaya nga yan eh, Republic Act eh. Dapat useless yung Republic Act kung ganun, na parang pwedeng tahiin o ibahin na mga ibang LGU, di ba? Kaya ang daming nalilitong mga rider. And isingit na rin natin dahil isa pang issue ng mga LGUs is yung nangungumpis ka sila ng lisensya pag may violation ng isang rider, which is hindi dapat. Usually yan sa Bacoor, Dasma yan, hanggang ngayon nangkungumpis ka sila. Kaya nasabi ko, wala silang karapatang mangumpis ka at yung gumawa ng sariling ordinance regarding doon sa open muffler or aftermarket. Kasi unang-una LTO nag-i-issue ng lisensya. Bakit nila kukunin? Wala silang karapatan dapat na kunin yung lisensya dahil unang-una hindi naman sila nag-issue niyan, LTO. So LTO lang dapat ang may karapatan mangumpis ka niyan. So sana yung dalawang yun ma-resolve ni Sir Lacanilaw. Pag na-resolve yan, napakalaking tulong. And salute talaga kay Sir Lacanilaw pag nagawa niya yan. Kasi matagal lang issue yan ng mga LGU. Tagal ko nang gusto gawa ng content to kasi regarding doon sa open pipe na maraming, actually nung unang issue pa lang nung clarify nila, gusto ko nagawa ng video kasi ang dami nga nalito. Naghahanap sila ng certification of compliance ng manufacturer daw ng exhaust. Hindi kasi nila iniintindi masyado. Yung iba kasi asa lang sa comment eh, may nag-post, kunyari nag-post yung LTO or nagbabasa lang sila ng comment, nakiki-isyoso lang, hindi man nang binasa yung article. Although hindi naman sobrang linaw talaga, pero yung iba kasi asa lang sa chismis eh. Uy, bawal na daw yan, bawal na yung
hahanapan nila yung seller ng ano, certification, which is si seller nagugulantang rin, ha? Saan mo napulot yan? So ako, sarili ko, wala akong problema kasi yung aftermarket ko hindi ko kinakabit talaga. Matagal lang na sa akin yun, hindi ko sinasalpak. Kasi nga ayoko ng problema for the meantime. Antayin natin maging smooth yan kahit papaano. Pagka na smooth na yan, lalo na sa mga LGUs natin, isasalpak ko na yung aftermarket ko. Ayoko na ng abala kasi galing na ako dyan sa abala na motor concept. Yung sniper ko galing na dyan, galing na sa impound concept yun. So ayokong magkaroon ng sakit ng ulo. So yun naman mga ka-bird brain. So sana nalinawan kayo regarding yung sa pagbili ng aftermarket. So recap tayo ha. So pag bibili ka ng aftermarket, make sure yung binibilan mo yung mga store mismo, mga legit store, online seller, yung mga legit. When we say legit, yung dumaan sa presyo ng DTI, hindi ko naman sinasabing hindi legit yung mga kanto-kanto na yan, yung mga nagpapasariling publicate. Pero ayun nga, kailangan natin bumase sa batas kung gusto nyo hindi magkaroon ng aberya. Although pasado naman talaga iba dyan sa DB limit, pero kung gusto nyo pa rin pumili sa mga may sariling fabrication dito sa Pinas, make sure na may bili nyo hindi maingay, para hindi ka na para sita-sita hanapan pa ng kung ano-ano. Bili kayong alam mo naman pasado sa decibel limit. Then pangalawa, to be safe, ang gawin mo na lang is dumaan ka sa PMVIC, pasukatan mo doon ng decibel limit. So in case nasabihin nung mga, kasi may kanya-kanyang version din sila magsukat eh, mahanapan ka na ng butas sa bagsak ka, ang gawin mo, dumaan ka sa PMVIC, sa mga accredited LTO, sukat ka doon para pag nahuli ka, pwede may presensyon na ito pasado ako, dumaan ako sa PMVIC. And sana ito pa pala, since di ba inaayos ni Sir Lacan nila, sana gawin na nilang 100% si PMVIC maging authorized. Na yun nga, pagka mayroong PMVIC, ibig sabihin no need na sukat-sukatin yan ng mga LGUs natin, kasi may certification na yun eh. Lalagyan din nila ng picture sa certification, sana ilagay nila yung picture ng tambut yung nakasalpak, anong model, di ba? Para hindi na sabing, oh, may certification ka nga pero iba naman yung kinabit mo. Oh, may picture eh. And kung duda sila kasi pwede nga tanggalin yung silencer, that's the time na sukatin nila, di ba? Pag tinanggal yung silencer, kasi pwede tanggalin yung busal eh. Sana makorek yan, marinig sana yung mga hinaing ng mga rider. Kawawa rin yung iba, lalo na yung mga nagmumubit dyan, kasi nagmubit din naman ako, or lalamove, or any ano yan, angkas yan, any ride hailing app, tsaka mga delivery app. Kasi isipin mo, napakahirap nun, mahuli ka ng dahil doon. Yung kinita mo ng isang araw kulang pa. Eh nakakapagod din kaya mag-rider, parang minimum wage ka lang din dyan. Malaki, sa isipin mong malaki pero wala kang benefits eh. Para ka lang din talaga minimum wage dyan. Mas malaki pa nga minimum eh, hindi ka mapagod. So yun lang naman mga ka-bird brain. So sana nalinawan kayo. Kita ko sa next episode, at tayo yung tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang, dahil ikaw ay isang bird brain.